Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa pinakamataas na bahagi ng lungsod ng Jerusalem, ang araw ay sumikat na parabang pinapakita ang kagandahan at karilagan ng palasyo ni Haring David. Ang bawat bato ng palasyo ay tila sumasalamin sa tagumpay ng hari, isang mandirigmang pinagpala, isang manunulat ng salmo, at isang pinuno na itinuturing na ayon sa puso ng Diyos. Ngunit sa likod ng mga makapangyarihang pader na ito, isang kwento ng pamilya ang umuusbong, puno ng tensyon, taksil na ambisyon, at mga tahimik na sigaw ng katarungan. Sa isang mainit na umaga, isang masiglang batang prinsesa ang naglalakad sa mga pasilyo ng palasyo. Si Tamar, ang nag-iisang anak na babae ni David, ay kilala sa kanyang kagandahan at kabutihan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng biyaya, at ang kanyang mga mata ay may sinag ng walang malay na pananampalataya sa mundo. Sa isang silid malapit sa bulwagan ng hari, nag-uusap si Tamar at ang kanyang yaya. Tamar, wika ng yaya, habang iniayos ang suklay sa buhok ng dalaga, balita ko'y darating ang iyong mga kapatid ngayong araw para makipagkita sa hari. Ngumiti si Tamar puno ng kasiyahan. At inaasahan kong makita si Absalom. Lagi siyang may kwento tungkol sa mga kabayo at giyera. Sa kabilang banda ng palasyo, si Amnon, ang panganay na anak ni David at tagapagmana ng trono, ay nakaupo sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta, halatang may dinaramdam. Sa tabi niya, ang kanyang pinsan at matalik na kaibigan na si Jonadab ay nakikinig sa kanyang hinaing. "Bakit ba tila hindi ka mapakali nitong mga nakaraang araw?" tanong ni Jonadab, habang hinahaplos ang kanyang balbas na parang iniisip ang kasagutan bago pa ito sabihin ni Amnon. "Walang halaga ang lahat ng ito," ani Amnon, habang hinahampas ang mesa. "Ano man ang gawin ko, hindi ko siya malapitan." "Sino?" tanong ni Jonadab, kahit halata sa kanyang mukha na alam na niya ang sagot. "Si Tamar." Tumango si Amnon. "Si Tamar." Ang kanyang ngiti, ang kanyang tinig. "Hindi ko na kaya, Jonadab. Parang baliw na ako sa kanya." Nag-isip si Jonadab, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng mapanlinlang na ekspresyon. "Kung gayon, bakit hindi mo siya lapitan ng maayos? Ikaw ang panganay na anak ng hari, at siya'y kapatid mo lamang sa ama. May paraan para mapalapit ka sa kanya." Sa bulwagan ng hari, si David ay abala sa mga gawain ng kaharian. Pinuno siya ng dignidad at karunungan, ngunit may isang anyo ng pagod na hindi maitatago. Dumating ang isang mensahero upang ipaalam ang mga pangyayari sa labas ng palasyo, ngunit biglang naputol ang kanilang usapan nang bumukas ang pinto. "Ama," bati ni Absalom, ang kanyang tinig ay puno ng sigla. "May balita akong magpapasaya sa iyo. Ang mga taniman ng ubas sa Hebron ay naging matagumpay. Darating ang ani sa loob ng 2 linggo." Ngumiti si David sa kanyang anak na lalaki. "Napakabuting balita, anak. Ang iyong galing sa pangangasiwa ay kapuri-puri." Habang nag-uusap ang mag-ama, pumasok si Tamar, dala ang isang basket ng prutas. Ang kanyang presensya ay nagdala ng liwanag sa silid, at kahit si David ay pansamantalang nakalimutan ang kanyang pagod. "Ama, dala ko po ito mula sa hardin," ani Tamar, inilalagay ang basket sa harapan ni David. Ngumiti si Absalom at hinaplos ang buhok ng kanyang kapatid. "Mabuti pa'y sumama ka sa akin bukas sa hardin, Tamar. Marami akong maikukwento tungkol sa mga tanawin doon." Ngunit habang masaya ang kanilang pag-uusap, isang pigil na galit ang lumalago sa puso ni Amnon. Sa kabilang panig ng bulwagan, pinagmamasdan niya ang eksenang ito, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang araw ay nagtapos sa katahimikan, ngunit ang katahimikang ito ay puno ng hindi masabi-sabing tensyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad si Tamar sa mga pasilyo ng palasyo, pinupulot ang mga dahon na nalaglag mula sa mga halaman. Hindi niya alam na sa dilim, isang peres ng mga mata ang nagmamasid sa kanya. Si Amnon, nakatago sa likod ng isang haligi, ay nakatitig, ang kanyang mga iniisip ay bumabaling sa mas madidilim na mga landas. Habang pumapasok si Tamar sa kanyang silid, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Amnon. "Darating ang araw na magiging akin ka," bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at kabaliwan. Ang liwanag ng bagong araw ay hindi nakapagdadala ng kapayapaan. Ang mga dinamika sa pamilya ay nagiging mas komplikado, habang ang mga hangarin ni Amnon ay nagsisimula ng maghubog ng landas patungo sa trahedya. Ang araw ay sumikat muli sa Jerusalem, ngunit sa kabila ng liwanag nito, may isang anino ng pag-aalinlangan ang bumabalot sa palasyo.
Si Amnon, na ang galit at obsesyon ay lalong lumalalim, ay nakaupo sa kanyang silid, hindi mapakali. Ang mga alinggaw ng kasiyahan at kapayapaan sa palasyo ay tila hindi makarating sa kanya sapagkat ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang bagay, si Tamar. Hindi ko na kaya, Jonadab, bulalas ni Amnon, nakahawak sa kanyang ulo. Ang bawat araw ay parang isang sumpa. Hindi ko na mapigilan ang aking nararamdaman. Si Jonadab, na nakatayo sa tabi ng bintana, ay tila walang pakialam, ngunit ang kislap sa kanyang mata ay nagsasaad ng kabaligtaran. Sa ilalim ng kanyang mapanlikhang anyo, mayroong isang utak na laging nag-isip ng paraan upang manipulahin ang mga tao sa paligid niya. Kung talagang mahalaga siya sa iyo, bakit hindi ka gumawa ng paraan upang makuha siya? Ani Jonadab, na parabang nagmumungkahi ng isang simpleng solusyon. Huwag kang magpanggap na wala kang kapangyarihan. Ikaw ang anak ng hari. Sa kabilang bahagi ng palasyo, si Tamar ay abala sa paggawa ng mga pabango mula sa mga halaman ng hardin. Ang kanyang simpleng kasiyahan sa mga ganitong gawain ay nagpapakita ng kanyang kadalisayan at kawalang malay. Habang siya'y nag-aayos ng mga bulaklak, lumapit ang isang tagapaglingkod. Prinsesa, ipinapatawag ka ng iyong ama. May nais siyang pag-usapan, wika ng tagapaglingkod. Nagpunta si Tamar sa bulwagan, kung saan naroroon si Haring David. Ngumiti ang hari nang makita ang kanyang anak na babae. Tamar, sabi ni David habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga, napakaingat mo sa iyong mga gawain. Ikaw ay isang liwanag sa ating pamilya. Ngumiti si Tamar at yumuko ng bahagya. Ginagawa ko lang po ang aking makakaya para magbigay ng kasiyahan sa inyo, ama. Samantala, sa silid ni Amnon, ang plano ni Jonadab ay nagsisimula ng mabuo. Ang kanyang mungkahi ay simple ngunit makapangyarihan, ang magkunwaring may sakit. Kailangan mong magkunwaring mahina at wala ng lakas, sabi ni Jonadab habang naglalakad paikot sa silid. Kapag dumating ang hari upang bisitahin ka, sabihin mong nais mong si Tamar ang mag-alaga sa iyo. Paano kung maghinala siya? Tanong ni Amnon, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Jonadab, ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa. Walang maghihinala. Sino ang mag-akala ng masama sa isang hiling ng isang may sakit? Ang hari ay hindi tatanggi sa ganitong simpleng kahilingan. Nag-isip si Amnon, ngunit ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Gagawin ko ito, wika niya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na kislap. Kinabukasan, si Amnon ay nagkunwaring may sakit. Ang balita tungkol sa kanyang kalagayan ay mabilis na kumalat, at si Haring David, sa pagiging isang mapagmahal na ama, ay agad na dumalaw sa kanyang anak. Amnon, anak, wika ni David habang naupo sa tabi ng kama, ano ang nangyayari sa iyo? Ano ang magagawa ko upang gumaan ang iyong pakiramdam? Nagsalita si Amnon, mahina ang tinig ngunit puno ng tiyansa. Ama, nais ko lamang ng kaunting alaga mula kay Tamar. Ang kanyang presensya ay makakapagpagaan sa aking pakiramdam. Pakiusap, hayaan niyo siyang pumunta at magdala ng pagkain para sa akin. Nag-alinlangan si David ng bahagya, ngunit naisip niyang walang masama sa kahilingan ng kanyang anak. Sige, sagot niya, ipapadala ko si Tamar upang tulungan ka. Habang si Tamar ay inaabisuhan tungkol sa kahilingan ni Amnon, walang bahid ng hinala sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay puno ng kabutihan at walang pag-isip ng anumang masama. Gagawin ko ang lahat upang matulungan siya, sabi ni Tamar sa kanyang tagapaglingkod. Kung si Amnon ay nangangailangan ng aking tulong, hindi ko siya bibigwin. Nagpunta si Tamar sa kusina, inihanda ang kanyang mga kamay upang gumawa ng mga tinapay at sopas. Ang bawat galaw niya ay puno ng malasakit, walang kaalam-alam na ang kanyang pagtulong ay magdadala sa kanya sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Sa kanyang pagdating sa silid ni Amnon, si Tamar ay sinalubong ng isang katahimikan na tila bumabalot sa buong lugar. Si Amnon ay nakahiga sa kama, at mumiti siya nang makita ang kanyang kapatid. Narito ako upang dalhan ka ng pagkain, ani Tamar, inilapag ang mga pagkain sa mesa. Paano kita matutulungan pa? Ngumiti si Amnon, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang balak na malapit ng maisakatuparan. Habang si Tamar ay nananatili sa silid ni Amnon, ang tensyon ay unti-unting lumalaki. Ang mga susunod na kaganapan ay magdadala sa pamilya ni David sa pinakamadilim nitong yugto. Habang ang palasyo ng Jerusalem ay nananatiling abala sa karaniwang gawain nito, ang loob ng silid ni Amnon ay tila isang mundo na hiwalay sa lahat. Sa silid na iyon, ang kabaitan ni Tamar ay papasok sa isang patibong na matagal nang inihanda.
Ang tensyon sa hangin ay unti-unting bumibigat habang ang plano ni Jonadab ay nasa bingit ng pagsasakatuparan. Amnon, ani Tamar, habang inaayos ang pagkain sa harapan ng kanyang kapatid, narito ang iyong hiniling. Kumain ka upang bumuti ang iyong pakiramdam. Umupo si Amnon, pinagmamasdan si Tamar sa bawat galaw niya. Ang kanyang tingin ay tila puno ng damdaming hindi maipaliwanag. Lumapit ka pa, wika niya, ang boses ay malumanay ngunit may kakaibang timbre. Pakainin mo ako ng personal, Tamar. Bagamat nag-alinlangan, nilapitan siya ni Tamar. Sa panahong iyon, ang kawalang malay niya ang naging dahilan upang hindi niya makita ang panganib na nakatago sa mga mata ni Amnon. Nang iniabot niya ang pagkain, bigla siyang hinawakan ni Amnon sa kamay. Amnon, sigaw ni Tamar, gulat na gulat. Ano ang ginagawa mo? Wala akong magawa, Tamar, sagot ni Amnon, ang kanyang hawak ay lalong tumindi. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Mahal kita higit pa sa nararapat. Tumayo si Tamar, hinila ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Amnon. Huwag mo itong gawin, Amnon. Hindi tama ang iyong iniisip. Hindi ito nararapat sa ating pamilya, sa ating Diyos. Ang mga salita ni Tamar ay puno ng pakiusap, ngunit si Amnon ay bulag na sa rasyonalidad. Ang kanyang mga damdamin ay umabot na sa puntong hindi na niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng katiwasayan ay naglaho at ang silid ay naging lugar ng karahasan. Tumakbo si Tamar palabas ng silid, ang kanyang mga luha ay bumabaha sa kanyang pisngi. Pinunit niya ang kanyang kasuotan at sa bawat yapak niya sa pasilyo ng palasyo, iniwan niya ang marka ng kanyang pagkawasak. Ang mga tagapaglingkod ay nagdaraan ngunit walang may lakas ng loob na magtanong sa prinsesa kung ano ang nangyari. Ang bawat isa ay nagkunwaring hindi nila siya nakita, pinipili ang katahimikan sa halip na harapin ang katotohanan. Sa kabilang banda, si Amnon ay nakaupo pa rin sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang isipan ay puno ng kalituhan. Ang kanyang iniisip na pagmamahal kay Tamar ay mabilis na nagbago sa galit at pagkamuhi. Wala siyang halaga sa akin ngayon, bulong ni Amnon sa sarili. Ang galit sa kanyang boses ay tila hindi makatarungan, ngunit sa kanyang isipan, ang kanyang mga aksyon ay biglang naging responsibilidad ng iba. Lumayas ka dito, Tamar, sigaw niya, tinawag ang mga tagapaglingkod upang palayasin ang prinsesa. Samantala, si Absalom, ang kapatid ni Tamar, ay nasa kanyang mga hardin nang dumating ang balita. Nakita niya si Tamar na lumapit sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng luhang hindi maipaliwanag. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila pinunit. Tamar, ano ang nangyari? Tanong niya, ngunit hindi makapagsalita ang kanyang kapatid. Ang mga salita ay tila natabunan ng bigat ng kanyang nararamdaman. Yumuko si Tamar, hawak ang kanyang ulo habang umiiyak. Huwag mo nang tanungin, Absalom, ani Tamar, ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Hindi na maibabalik ang nangyari. Ngunit sa puso ni Absalom, ang katahimikan ni Tamar ay nagdulot ng apoy ng galit. Si Amnon, bulong niya sa sarili, ang aking kapatid, ang may gawa nito. Sa bulwagan ng hari, nalaman ni David ang nangyari. Ang balita ay dumating mula sa mga tagapaglingkod, at ang kanyang reaksyon ay isang halo ng galit at lungkot. Ngunit sa kabila ng kanyang damdamin, pinili niyang manahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit walang salita ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ama, sabi ni Absalom, na pumasok sa bulwagan matapos ang pangyayari. Kailan ka kikilos? Kailan mo paparusahan si Amnon sa kanyang ginawa kay Tamar? Ngunit nanatiling tahimik si David. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit wala siyang masabi. Ang kanyang pagiging ama at pagiging hari ay tila nagtunggali sa kanyang kalooban, at sa pagkakataong iyon, pinili niyang hindi kumilos. Habang ang mga araw ay lumilipas, si Tamar ay nanatiling tahimik at malayo sa lahat. Sa bahay ni Absalom, siya'y nagkulong sa kwarto, at sa tuwing tinatanong siya, tumatanggi siyang magsalita. Ngunit si Absalom ay abala sa kanyang sariling plano. Ang kanyang galit ay naging isang layuning maghiganti. Sa isang gabi, tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Ipatawag mo ang aking mga tagapayo, utos niya. Simulan nating ihanda ang lahat. Ang araw ng katarungan ay darating. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, at sa sandaling iyon, ang kanyang galit ay naging gasolina upang gumawa ng isang plano na babago sa kapalaran ng kanilang pamilya. Habang si Absalom ay naghahanda ng kanyang plano para sa paghihiganti, ang katahimikan ni David ay nagdudulot ng mas malalim na sugat sa kanilang pamilya.
Ang galit ay patuloy na lumalago, at ang trahedya ay unti-unti nang nagiging hindi maiiwasan. Ang mga araw sa palasyo ng Jerusalem ay tila nababalot ng bigat ng katahimikan. Ang kwento ng nangyari kay Tamar ay parang bulong na sumasabog sa bawat sulok, ngunit walang may lakas ng loob na harapin ang buong katotohanan. Sa bahay ni Absalom, ang kanyang galit ay unti-unting nagbabaga, habang si Tamar ay nananatiling nakatago sa loob ng silid, pilit nilalabanan ang sakit ng alaala. Isang gabi, si Absalom ay nakaupo sa kanyang silid, hawak ang isang piraso ng tela na inalis mula sa kasuotan ni Tamar noong araw ng trahedya. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang mga luha ng kanyang kapatid at ang kanyang pagkakakulong sa katahimikan. Hindi ko ito mapapayagan, bulong niya sa sarili. Tumayo siya at lumapit sa pinto ni Tamar. Tamar, tawag niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalaga. Pwede ba akong pumasok? Tumigil ang paggalaw sa loob ng silid, ngunit ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Tamar, na ngayoy mas maputla kaysa dati, ay nakatayo sa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay parang nawalan ng liwanag. Absalom, sabi ni Tamar ng mahina. Bakit mo ako hinahanap? Hindi mo ako matutulungan. Hinawakan ni Absalom ang balikat ni Tamar at tinitigan siya sa mata. Hindi ko hahayaang walang hustisya ang nangyari sa'yo. Pangako ko iyan sa'yo. Ngunit umiling si Tamar, ang kanyang mga luha ay muling bumagsak. Ang hustisya. Wala tayong lakas para labanan si Amnon. Pati si ama nananatiling tahimik. Ang galit ni Absalom ay lalo pang lumalim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Kung walang gagawa ng hustisya, ako mismo ang gagawa. Sa bulwagan ng palasyo, si Haring David ay nag-iisa, nakaupo sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit ang kanyang bibig ay nananatiling tahimik. Sa loob-loob niya, alam niyang ang kanyang inaksyonan ay nagiging sanhi ng pagkawatak-watak ng kanyang pamilya. Pumasok ang isa sa kanyang mga tagapayo, si Benaya. Mahal na hari, wika nito, balita ko'y nagkakagulo sa mga anak mo. Ano ang nais mong gawin tungkol dito? Ngunit hindi sumagot si David. Sa halip, tumayo siya at lumakad papunta sa bintana, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Ang bigat ng kanyang kasalanan noong nakaraan, lalo na ang kanyang ginawa kay Bathsheba, ay bumabalik sa kanyang isipan. Hindi ako karapat-dapat, bulong niya sa sarili. Paano ko pagagalitan ang aking mga anak kung ako mismo ay nagkamali sa harap ng Diyos? Samantala, si Tamar, sa kabila ng kanyang pagdurusa, ay pilit naghahanap ng liwanag sa kanyang sitwasyon. Isang araw, nagpasya siyang pumunta sa hardin ng bahay ni Absalom upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang mga halaman at bulaklak ay nagbibigay ng kaunting aliw sa kanyang puso. Habang naglalakad siya, nilapitan siya ng isa sa mga tagapaglingkod ni Absalom. Prinsesa Tamar, nais kang makita ni Absalom. May mahalaga siyang nais sabihin. Nag-atubili si Tamar, ngunit sa huli sumunod siya sa tagapaglingkod. Pagdating sa silid ni Absalom, nakita niya itong nakaupo, hawak ang isang piraso ng papel. Tamar, ani Absalom, nais kong malaman mo na may plano ako. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang buhay ni Amnon na parang walang nangyari. Ano ang ibig mong sabihin, Absalom? Tanong ni Tamar, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Absalom, ngunit ang ngiti ay malamig at puno ng determinasyon. Makukuha niya ang nararapat sa kanya, Tamar. Pangako ko ito sa iyo bilang iyong kapatid. Ang mga susunod na araw ay puno ng lihim na paghahanda para kay Absalom. Sinimulan niyang kausapin ang kanyang mga tauhan, nag-utos ng mga plano, at inihanda ang kanyang sarili para sa isang araw ng paghihiganti. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang kanyang galit kay Amnon ay lumalago. Isang gabi, habang nag-ensayo si Absalom ng kanyang talumpati para sa isang piging na kanyang ihahanda, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga tauhan. Panginoon Absalom, sigurado ka ba sa plano mo? Ang mga kahihinatnan nito ay maaaring magdala ng mas malaking sigalot sa pamilya. Ngunit tumingin si Absalom sa kanyang tauhan, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Hindi ko alintana ang mga kahihinatnan. Ang mahalaga ay maipakita ko kay Amnon na hindi siya makakataka sa kanyang mga kasalanan. Sa kabila ng kanyang galit, isang bahagi ni Absalom ang umaasang magising si David sa kanyang pananahimik. Lumapit siya sa kanyang ama isang gabi, nagbabaka sakaling makuha ang kanyang pansin. Ama, sabi niya habang nakaupo sa tabi ng trono ni David. Hanggang kailan ka mananatiling tahimik? Si Tamar ay nagdurusa, at si Amnon ay patuloy na nagkukunwaring walang nangyari.
Tumitig si David kay Absalom, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, tumayo siya at iniwan ang silid, iniwang nakatayo si Absalom na puno ng sama ng loob. Habang pinagmamasdan ni Absalom ang kanyang ama na naglalakad palayo, napabuntong hininga siya. Kung hindi mo kayang kumilos, ama, ako ang gagawa nito. Ang galit ni Absalom ay umabot na sa rurok, at ang kanyang plano ng paghihiganti ay nasa bingit ng pagsasakatuparan. Ang mga darating na araw ay magdadala ng trahedya hindi lamang para kay Amnon, kundi para sa buong pamilya ni David. Ang galit ni Absalom ay nag-aapoy na parang isang bulkan na handang sumabog. Sa loob ng 2 taon, tiniis niya ang katahimikan ng kanyang ama at ang kawalang aksyon ng kaharian tungkol sa ginawa ni Amnon kay Tamar. Samantala, si David ay nanatili sa kanyang tahimik na pagdurusa, iniwasan ang masiselang usapin sa kanyang pamilya, at ibinaon sa lupa ang nararamdaman niyang pagkakasala. Isang gabi, si David ay nag-iisa sa kanyang pribadong silid. Ang mga tunog ng palasyo, ang pagyapak ng mga tagapaglingkod at ang pagbagsak ng tubig mula sa mga imbakan ay tila hindi umaabot sa kanyang kaisipan. Sa kanyang mga kamay ay isang sulat na isinulat niya ngunit hindi kailanman ipinadala. Nakasulat doon ang mga salitang, "Patawad, Tamar. Nabigo kita." Binasa niya ito ng paulit-ulit ngunit hindi magawang ipasa sa kanyang anak. Sa likod ng kanyang isipan, alam niyang bawat araw na lumilipas ng walang hustisya ay nagdadagdag ng sugat hindi lamang kay Tamar kundi sa buong pamilya. Ngunit ang kanyang sariling kasalanan sa nakaraan, ang insidente kay Bathsheba at Uriah, ay tila nagpaparalisa sa kanya. Ang salita ng propetang si Nathan ay bumabalik sa kanyang alaala. Ang tabak ay hindi kailanman lilisan mula sa iyong sambahayan. Mahal na hari, sabi ng isang tagapaglingkod na pumasok, bitbit ang isang lampara. Naririto na po si Absalom. Nais kayong kausapin. Si Absalom ay pumasok, mataas ang noo at puno ng determinasyon. Hindi tulad ng dati, ang kanyang mga galaw ay parang binigatan ng layuning itinago sa loob ng maraming taon. Ama, bungad ni Absalom habang naupo sa harap ng hari. Hindi ko na kayang manahimik. Kailan mo aksyonan ang ginawa ni Amnon kay Tamar? Ang tanong ay tumusok kay David, ngunit nanatili siyang tahimik. Tumayo si Absalom at naglakad paikot sa silid, ang kanyang boses ay bumigat. Ang iyong katahimikan ay nagbigay kay Amnon ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay niya na parang walang nangyari. Ngunit si Tamar, siya'y nasira, ama. At ikaw ay nananatiling walang ginagawa. Ang boses ni David ay naputol ng kanyang sariling kaba. Hindi ganun kasimple, anak. May mga bagay na mas mahirap ayusin kaysa sa ating iniisip. Kung hindi ka kikilos, ama, sabi ni Absalom, huminto sa harapan ng ama at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata, ako ang gagawa ng nararapat. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, tahimik na iniwan ni Absalom ang silid, ngunit sa kanyang puso, nakapagdesisyon na siya. Pinatawag niya ang kanyang mga tauhan at sinimulang magplano ng isang malaking piging sa kanyang mga lupain sa Hebron. Ang piging na ito, sa mata ng marami, ay isang simpleng pagdiriwang ng pag-aani, ngunit para kay Absalom, ito ang magiging entablado ng kanyang paghihiganti. Panginoon Absalom, tanong ng isa sa kanyang mga tagapaglingkod habang inayos ang mga paanyaya, nais mo bang anyayahan si Amnon? Ngumiti si Absalom, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng panlilinlang. Siguraduhin mong si Amnon ay darating. Gawin mong tila espesyal ang paanyaya sa kanya. Habang papalapit ang araw ng piging, si Absalom ay nagplano ng mabuti kasama ang kanyang mga tauhan. Tinipon niya ang mga pinagkakatiwalaang tao at inilatag ang kanyang mga utos. Kapag nainom na ni Amnon ang alak at nalasing na siya, bibigyan ko kayo ng hudyat, paliwanag ni Absalom. Sa oras na yon, huwag kayong mag-alinlangan. Patayin niyo siya. Ang kanyang mga tauhan ay natigilan, ngunit walang tumutol. Ang kanilang tiwala kay Absalom ay mas malalim kaysa sa kanilang takot sa posibleng kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ngunit, Panginoon Absalom, sabi ng isa, paano kung malaman ng hari ang ating ginawa? Hayaan niyong ako ang humarap sa galit ng hari, sagot ni Absalom. Ito ay isang bagay na matagal nang nararapat. Dumating ang araw ng piging. Sa malawak na bukirin ng Hebron, ang mga mesa ay puno ng pagkain at alak. Ang tunog ng musika at tawanan ay umalingaw-ngaw, ngunit sa likod ng kasiyahan ay ang mabigat na tensyon ng nakatagong plano ni Absalom. Si Amnon, nakasuot ng marangyang kasuotan, ay dumating ng may kasamang ngiti. Wala siyang ideya sa panganib na naghihintay sa kanya.
si Absalom, sa kabilang banda, ay nagpakitang parang walang masamang balak. Lumapit siya sa kanyang kapatid at binati ito. Amnon, ang aking pinakamamahal na kapatid, sabi ni Absalom, ang kanyang boses ay puno ng huwad na kasiyahan. Ikaw ang karangalan ng ating pamilya. Pakiusap, magpakasaya ka ngayong gabi. Habang lumalalim ang gabi, ang alak ay patuloy na iniinom. Unti-unti, si Amnon ay nalasing at hindi na maayos ang kilos. Ngayon na, bulong ni Absalom sa kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, bumunot ng mga espada ang mga tauhan ni Absalom at nilusob si Amnon. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw, ngunit mabilis na natigil. Sa harap ng lahat ng naroroon, si Amnon ay pinatay, at ang piging ay biglang naging isang eksena ng kaguluhan. Habang ang kaguluhan ay patuloy sa Hebron, isang mensahero ang dumating sa palasyo ni David. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang inilalathala ang balita. Mahal na hari, sabi ng mensahero, habol ang hininga, lahat ng iyong mga anak ay pinatay sa piging ni Absalom. Tumayo si David, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. Lahat sila, tanong niya, halos hindi makapaniwala. Ngunit bago pa siya tuluyang madurog ng balita, dumating ang isa pang mensahero. Mahal na hari, sabi nito, hindi lahat ay pinatay. Tanging si Amnon lamang ang napatay. Ito'y ginawa ni Absalom bilang paghihiganti para kay Tamar. Ang balitang ito ay nag-iwan kay David ng halo-halong emosyon, galit, lungkot, at pagkabigo sa kanyang sarili bilang ama. Pagkatapos ng ginawa niya, si Absalom ay tumakas patungo sa kanyang lolo sa Jesur. Alam niyang ang kanyang ginawa ay magdudulot ng galit mula sa kanyang ama, ngunit sa kanyang puso, alam din niyang ginawa niya ang nararapat para sa kanyang kapatid na si Tamar. Habang siya'y tumatakbo, tinitignan niya ang malalayong bundok at iniisip ang hinaharap. Ito ang simula ng pagbagsak ng aming pamilya, bulong niya sa sarili. Ngunit mas gugustuhin kong masira ang aming pangalan, kaysa hayaang walang hustisya ang ginawa kay Tamar. Habang si Absalom ay nananatiling excelled sa Jesur, ang pamilya ni David ay nanatili sa pagkalaslas. Ang sugat sa pamilya ay lalong lumalim, at ang relasyon ng ama at anak ay halos hindi na maayos. Ang tanawin ng Jesur ay maganda at payapa, ngunit para kay Absalom, ito ay naging simbolo ng pagkakahiwalay at pagkawala. Sa loob ng 3 taon, siya'y nanatili sa piling ng kanyang lolo, si Talmai, hari ng Jesur. Ang kanyang buhay ay puno ng katahimikan, ngunit sa likod ng bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang patuloy na paglayo sa kanyang pamilya, at lalo na sa kanyang ama, si David. Isang umaga, habang naglalakad si Absalom sa hardin ng palasyo ng Jesur, nilapitan siya ng kanyang tagapaglingkod na si Haziel. Ang kanyang mga mata ay nag-urirat, tila may dalang mahalagang balita. Panginoon Absalom, wika ni Haziel, may dumating na mensahe mula sa Jerusalem. Isa itong sulat mula sa isa sa mga tagapaglingkod ng hari. Hinila ni Absalom ang sulat mula sa kamay ni Haziel at binuksan ito. Sa loob, nabasa niya ang mga salitang, ang iyong ama ay hindi pa rin nagpapahayag ng anumang intensyon na ibalik ka sa Jerusalem. Ngunit tandaan mong ang kanyang puso ay labis na naghahanap sa iyo. Ang mga salita ay parehong aliw at pasakit para kay Absalom. Bagamat naramdaman niya ang pangungulila ng kanyang ama, ang kawalan ng aksyon ni David upang muling pagtibayin ang kanilang relasyon ay tila isang kawalang hiyaan. Ano ang gagawin natin ngayon, Panginoon? Tanong ni Haziel. Tumingin si Absalom sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang maging permanente ang pagkakahiwalay na ito. Kung hindi ako susunduin ng aking ama, sisiguraduhin kong makakabalik ako sa Jerusalem sa sarili kong paraan. Sa kabila ng kanyang mga saloobin, pinilit ni Absalom na mamuhay ng payapa sa Jesur. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagsasanay sa pakikidigma, pakikipag-usap sa mga matataas na tao sa kaharian, at pagpaplano ng kanyang pagbabalik sa Jerusalem. Ang kanyang karisma at kagandahang loob ay unti-unting nagbigay sa kanya ng impluensya, hindi lamang sa mga tao sa Jesur, kundi pati na rin sa mga bisitang dumarating mula sa iba't ibang lugar. Isang araw, habang si Absalom ay nasa ilalim ng puno ng olibo, lumapit ang kanyang lolo na si Talmai. Ang matandang hari ay may dalang mga prutas at mumiti sa kanya. Absalom, sabi ni Talmai, nakikita ko ang lungkot sa iyong mga mata kahit na ikaw ay nasa magandang lugar. Hanggang kailan mo papasanin ang bigat na ito? Huminga ng malalim si Absalom at tumingin sa kanyang lolo. Lolo, hindi ko matatakasan ang anino ng aking nakaraan. Hanggat hindi ako nakababalik sa Jerusalem at nagagawa ang nararapat, mananatili akong hindi buo. Tumango si Talmai.
Ang oras ay magdadala ng kasagutan. Ngunit tandaan mo, ang paghihintay ay maaaring maging isa ring uri ng kalakasan. Habang si Absalom ay nasa eksele, ang kanyang iniwang pamilya ay nanatiling puno ng lungkot at sigalot. Si Tamar, na patuloy na nakatira sa bahay ni Absalom, ay bihirang lumabas. Ang kanyang pagkatao, na dating puno ng liwanag, ay tila nawalan ng anumang kislap. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdurusa, may mga pagkakataong nagiging inspirasyon siya para sa mga babaeng tagapaglingkod sa bahay. Isang gabi, lumapit ang isang batang tagapaglingkod kay Tamar. "Prinsesa, maaari ba akong magtanong?" Tumango si Tamar, bagamat ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa bintana. "Ano yon? Paano mo nagagawang manatiling matatag kahit na ang buhay ay tila hindi patas sa'yo?" Nagkaroon ng bahagyang ngiti sa labi ni Tamar, ngunit ang ngiti ay puno ng lungkot. "Ang katotohanan ay hindi ako palaging matatag. Ngunit ang pag-asa na isang araw, ang Diyos ay magdadala ng hustisya, ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy." Samantala, sa Jerusalem, ang kanang kamay ni David na si Joab ay nagsimulang mag-alala sa lumalalang lamat sa relasyon ng hari at ni Absalom. Nakita niya kung paano araw-araw na nagiging malungkot si David, ngunit hindi pa rin ito gumawa ng hakbang upang muling makita ang kanyang anak. Isang araw, nagpunta si Joab sa hari at sumubok na kausapin ito. "Mahal na hari," sabi niya, "alam kong hinahanap mo si Absalom sa puso mo. Ngunit bakit hindi mo siya pababalikin?" Tumayo si David mula sa kanyang trono at tumingin sa bintana. "Joab, paano ko haharapin si Absalom kung alam kong hindi ko siya kayang husgahan? Ang ginawa niya kay Amnon ay mali, ngunit ang aking katahimikan ang nagtulak sa kanya upang gawin yon. Paano ko siya titignan sa mata?" Ngunit hindi nawalan ng loob si Joab. Sa kanyang isipan, alam niyang ang pagbabalik ni Absalom ay mahalaga hindi lamang para sa pamilya ng hari kundi para sa buong kaharian. Hindi nagtagal, gumawa ng plano si Joab upang kumbinsihin si David na muling tanggapin si Absalom. Naghanap siya ng isang matalinong babae mula sa Tekoa, isang lugar na kilala sa mga bihasang tagapagsalaysay. Nilapitan niya ito at ipinaliwanag ang kanyang plano. "Kailangan kong magkunwari ka bilang isang balo na may isang mahalagang kwento. Pumunta ka sa hari at magpanggap na ikaw ay humihingi ng hustisya para sa iyong mga anak. Siguraduhin mong ang iyong mga salita ay magpapaisip sa kanya tungkol kay Absalom." Sa bulwagan ng palasyo, dumating ang babae mula sa Tekoa. Lumuhod siya sa harap ni David, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. "Mahal na hari," sabi niya, "mayroon akong 2 anak na lalaki. Nag-away sila sa gitna ng bukid, at ang isa ay napatay ang kanyang kapatid. Ngayon, ang aking pamilya ay nais ipapatay ang natitirang anak ko bilang parusa. Kung mangyari ito, mawawalan ako ng lahat." Nakinig si David ng mabuti, ang kanyang puso ay nasaktan sa kwento ng babae. "Hindi ko hahayaan na mangyari yon," sagot niya. "Ang iyong anak ay hindi papatayin. Ako mismo ang magbibigay ng proteksyon sa kanya." Ngumiti ang babae at tumingin ng diretsyo sa hari. "Kung gayon, mahal na hari, bakit hindi mo magawang ibalik ang sarili mong anak? Bakit hinahayaan mong manatili siyang malayo, habang ikaw ay naghihinagpis sa kanyang pagkawala?" Ang mga salita ng babae ay tumama sa puso ni David. Sa wakas, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Ang desisyon ni David na pababalikin si Absalom sa Jerusalem ay magdadala ng bagong tensyon sa kanilang pamilya. Ang pagbabalik ni Absalom ay magiging simula ng mas malalaking sigalot na babago sa kapalaran ng kaharian. Ang hangin sa Jerusalem ay tila mas mabigat nang dumating ang balita na si Absalom ay pinayagan ng bumalik sa lungsod. Sa kabila ng kanyang pagbabalik, isang mahigpit na utos mula kay David ang nagtakda ng limitasyon, "Huwag siyang haharap sa akin." Ang desisyong ito ay nagbigay ng kaunting galak kay Absalom, ngunit nagdulot din ng mas malalim na sugat sa kanilang relasyon. Ang pagbabalik sa kanyang tahanan ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa puso ng kanyang ama. Sa gitna ng masiglang palengke ng Jerusalem, ang karwahe ni Absalom ay dumaan. Ang kanyang presensya ay agad na napansin ng mga tao. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang buhok na kilala sa kanyang kagandahan ay nagniningning sa ilalim ng araw, at ang kanyang alindog ay hindi napigilan ng 3 taong pagkakahiwalay. Habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang bahay, ang mga tao ay nagsisimula ng magbulungan. "Si Absalom ba yon? Napakagwapo niya. Kahit ang kanyang eksela ay hindi nakabawas sa kanyang karisma. Ngunit narinig mo ba? Ang hari ay ayaw pa rin siyang harapin.
Sa loob ng bahay ni Absalom, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Tumayo siya sa balkonahe, tinitingnan ang tanawin ng Jerusalem na kanyang iniwan. Tumabi sa kanya si Haziel, ang kanyang tagapaglingkod na nanatiling tapat sa kanya kahit sa panahon ng eksele. Ano ang nararamdaman mo sa iyong pagbabalik, Panginoon? Tanong ni Haziel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Paano magiging buo ang pagbabalik ko kung hindi ko pa rin makikita ang aking ama? Sagot ni Absalom, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Para akong isang dayuhan sa sarili kong bayan. Ngunit ito ay isang simula, ani Haziel, sinusubukang bigyan ng liwanag ang sitwasyon. Baka sa tamang panahon, buksan niya ang kanyang puso para sa iyo. Ngunit umiling si Absalom. Hindi ko hihintayin ang tamang panahon. Kung hindi siya kikilos, ako mismo ang magpapakita sa kanya na ako ang nararapat para sa trono. Habang si David ay patuloy na nagdadalawang isip kung haharapin si Absalom, ang anak niya ay abala sa pagbuo ng kanyang sariling plano. Tinipon niya ang mga tao na tapat sa kanya mula sa iba't ibang bahagi ng kaharian, mga sundalo, opisyal, at mga leader ng mga tribo. Narito tayo ngayon dahil alam nating ang Jerusalem ay nangangailangan ng pagbabago, ani Absalom sa isang pulong na ginawa sa kanyang tahanan. Ang isang leader ay hindi dapat tahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Hindi dapat matakot ang isang hari na gumawa ng desisyon. Tumango ang mga tao, ang kanilang mga mukha ay puno ng suporta. Isa sa mga pinuno ang nagsalita, Panginoon Absalom, kami ay nasa iyong panig. Ang iyong lakas at karisma ang magdadala ng bagong pag-asa sa Israel. Samantala, si Joab, na nagbigay daan sa pagbabalik ni Absalom, ay nagsimulang makaramdam ng pangamba. Nakita niya kung paanong unti-unting nagkakaroon ng impluensya si Absalom sa mga tao ng Jerusalem. Nagsimula siyang maghinala na ang anak ng hari ay maaaring may mas malalim na layunin. Nilapitan ni Joab si David isang gabi habang ang hari ay nagdarasal. Mahal na hari, sabi ni Joab, ang kanyang tono ay maingat. Kailangan mong pag-isipan ang mga susunod mong hakbang. Ang iyong katahimikan ay nagiging lakas ni Absalom. Kung hindi mo siya papansinin, baka maging huli na ang lahat. Tumingin si David sa kanyang kanang kamay, ngunit hindi sumagot. Sa halip, bumalik siya sa kanyang panalangin, nagbabaka sakaling makahanap ng gabay mula sa Diyos. Habang lumilipas ang mga buwan, ang pagkadismaya ni Absalom sa kanyang ama ay lalo pang lumala. Tumawag siya ng isa pang lihim na pulong sa kanyang mga tauhan. Hindi na ako makapaghintay pa, sabi niya. Kung hindi niya ako papansinin, sisiguraduhin kong hindi niya ako maiiwasan. Isang gabi, nagsunog si Absalom ng isang palayan na pagmamay-ari ni Joab upang pilitin itong kumilos. Ang balita ay mabilis na kumalat at si Joab, galit na galit, ay agad na pumunta sa bahay ni Absalom. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Joab, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngumiti si Absalom ng malamig. Wala akong ibang paraan para makuha ang iyong pansin, Joab. Sabihin mo sa hari na gusto ko siyang makita. Gusto kong harapin ang aking ama. Sa wakas, sumang-ayon si David na harapin si Absalom. Sa bulwagan ng palasyo, naglakad si Absalom papunta sa harap ng trono ng kanyang ama. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, ang lahat ng kanilang hinanakit at galit ay tila bumalik sa ibabaw. Lumuhod si Absalom sa harap ni David. Ama, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagdurusa. Ako'y bumabalik sa iyo, ngunit bakit tila ikaw ang naglalayo sa akin? Tumayo si David mula sa kanyang trono, at sa wakas, nilapitan niya ang kanyang anak. Hinawakan niya ang balikat ni Absalom at tumingin sa kanyang mga mata. Absalom, sabi niya ng mahina, ang sakit ng ating nakaraan ay hindi madaling maghilom. Ngunit ikaw ay aking anak, at hindi ko na gustong manatili tayong hiwalay. Bagamat nagkaroon ng pagtanggap mula kay David, si Absalom ay hindi pa rin kontento. Sa kanyang puso, ang kanyang layunin ay higit pa sa muling pagtanggap ng kanyang ama. Gusto niyang maging hari, at sa kanyang isipan, siya lamang ang nararapat na mamuno sa Israel. Habang siya'y umuwi mula sa palasyo, ang kanyang mga tauhan ay naghihintay sa kanya. Ano ang susunod na hakbang, Panginoon? Tanong ng isa sa kanila. Tumingin si Absalom sa langit, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi matatapos ang lahat sa ganitong paraan. Ang kaharian ay nangangailangan ng isang tunay na pinuno. At ako ang pipiliin ng mga tao. Habang si Absalom ay patuloy na nagtatayo ng kanyang impluensya, ang kanyang ambisyon ay magdudulot ng panibagong alon ng sigalot sa pamilya ni David. Ang Jerusalem ay haharap sa isang krisis na magpapabago sa hinaharap ng kaharian.
Ang pagbabalik ni Absalom sa Jerusalem ay naging simula ng isang bagong kabanata ng tensyon at intriga sa palasyo. Sa kabila ng muling pagkakasundo nila ng kanyang ama, si Absalom ay tahimik na nagtatayo ng sarili niyang kapangyarihan. Sa kanyang puso, ang ambisyon na maging hari ay unti-unting nagiging mas malinaw, hindi lamang bilang isang layunin, kundi bilang isang misyon. Sa mga sumunod na buwan, si Absalom ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Israel upang makipag-ugnayan sa mga tao. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, nagdala siya ng mga karwahe, mga kabayo, at mga tauhan upang ipakita ang kanyang kagandahan at kapangyarihan. Isang araw, sa labas ng pintuan ng palasyo ng Jerusalem, tumigil si Absalom upang kausapin ang ilang mga tao na naghihintay ng pagdinig mula kay Haring David. "Ano ang inyong mga hinanaing?" tanong niya habang humakbang papalapit sa kanila. Ang kanyang tinig ay puno ng malasakit, na para bang siya lamang ang nagmamalasakit sa kanilang mga problema. "Ginoo," sagot ng isa, "kami nagpunta upang maghanap ng hustisya mula sa hari, ngunit napakahirap na makapasok sa bulwagan." Ngumiti si Absalom at hinawakan ang balikat ng lalaki. "Kung ako lamang ang hukom sa lupain ito, mas mabilis ninyong makakamtan ang hustisya. Ang lahat ng tao ay aking pakikinggan." Sa bawat salitang kanyang binibitawan, si Absalom ay unti-unting nakakaakit ng mas maraming taga-suporta. Hindi nagtagal, ang kanyang pangalan ay naging bukambibig sa buong Jerusalem. Habang tumitibay ang kanyang impluwensya, nagsimulang magbuo ng plano si Absalom upang agawin ang trono mula sa kanyang ama. Sa kanyang tahanan, nagdaos siya ng lihim na pagpupulong kasama ang kanyang mga tapat na tauhan. Ang Israel ay nangangailangan ng pagbabago, ani Absalom, ang kanyang boses ay puno ng tiwala. "Ang aking ama ay isang mahusay na hari, ngunit ang kanyang panahon ay tapos na. Panahon na upang magkaroon ng isang leader na mas malapit sa puso ng bayan." Isa sa kanyang mga tauhan ang tumayo. "Ngunit, Panginoon Absalom, paano natin ito gagawin nang hindi magdudulot ng malaking gulo?" Ngumiti si Absalom, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Pupunta ako sa Hebron. Doon ay ipapahayag ko ang aking sarili bilang hari. Gagamitin natin ang ating koneksyon sa mga tribo upang suportahan ang aking pagkilos." Upang maisakatuparan ang kanyang plano, si Absalom ay nagpunta sa palasyo upang humingi ng pahintulot mula kay David na pumunta sa Hebron. Sa harap ng kanyang ama, pinilit niyang itago ang kanyang tunay na layunin. "Ama," sabi ni Absalom habang lumuhod sa harap ng trono, "nais kong pumunta sa Hebron upang tuparin ang isang panata sa Panginoon. Nangako ako noong ako'y nasa eksele, at nais kong magbigay ng pasasalamat sa Diyos." Tumingin si David sa kanyang anak at nagbigay ng maliit na ngiti. "Kung iyon ang nais mo, Absalom, payagan kitang pumunta. Ang iyong panata sa Panginoon ay mahalaga." Hindi alam ni David na ang pagpayag niyang ito ang magpapasimula ng isa sa pinakamalaking trahedya sa kanyang pamilya. Pagdating ni Absalom sa Hebron, mabilis niyang inorganisa ang kanyang mga taga-suporta. Nagpadala siya ng mga mensahero sa iba't ibang bahagi ng Israel na may simpleng mensahe, si Absalom ay ipinahayag na hari sa Hebron. Ang balita ay mabilis na kumalat. Sa bawat bayan at nayon, ang pangalan ni Absalom ay naging sagisag ng pag-asa at pagbabago. Ang mga tao ay nagsimulang pumunta sa Hebron upang magbigay suporta sa kanya. Sa gitna ng lungsod, isang malaking pagtitipon ang ginanap upang opisyal na ipahayag si Absalom bilang hari. "Mga mamamayan ng Israel," sigaw ng isa sa kanyang mga taga-suporta, "narito si Absalom, ang ating bagong hari, ang pag-asa ng ating bayan." Tumayo si Absalom sa harap ng nagkakaisang mga tao. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad, at ang kanyang mga salita ay puno ng paninindigan. "Ako ay naririto upang magdala ng hustisya at kasaganaan sa ating bayan. Ang panahon ng pagbabago ay dumating na." Habang ang buong Hebron ay nagkakagulo sa proklamasyon ni Absalom, isang mensahero ang dumating sa palasyo ni David. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang iniulat niya ang balita. "Mahal na hari," sabi ng mensahero, habol ang kanyang hininga. Si Absalom ay nagpahayag ng sarili bilang hari sa Hebron. Ang mga tao ng Israel ay dumudulog sa kanya. Tumayo si David mula sa kanyang trono, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. "Si Absalom? Ang aking anak," bulong niya, halos hindi makapaniwala. "Bakit niya ito ginawa?" Lumapit si Joab, ang kanyang kanang kamay, upang magbigay ng payo. "Mahal na hari, kailangan nating kumilos agad. Kung hindi natin maagapan ito, baka mas malaki pa ang maging epekto ng kanyang pag-aalsa."
Napagtanto ni David na hindi niya maaaring labanan si Absalom nang hindi naglalagay sa panganib sa mga tao ng Jerusalem. Sa halip na harapin ang kanyang anak sa labanan, nagpasya siyang lisanin ang lungsod kasama ang kanyang mga tapat na tauhan. "Tayo'y aalis," utos ni David, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. "Ayokong masira ang Jerusalem dahil sa giyera ng mag-ama." Habang nilisan nila ang lungsod, ang mga tagapaglingkod at mga tauhan ni David ay naglakad ng tahimik. Ang mga tao ng Jerusalem ay nanatiling nasa kanilang mga tahanan, nanonood habang ang kanilang hari ay umaalis sa kanyang trono. Habang si Absalom ay nagtatamasa ng suporta mula sa mga tao ng Israel, si David ay nagtipon ng kanyang mga tapat na tauhan upang maghanda para sa posibleng labanan. Sa isang kampo sa labas ng lungsod, si David ay nagbigay ng tagubilin sa kanyang mga pinuno. "Hindi ko nais na masaktan si Absalom," sabi ni David. "Siya ay aking anak. Kung maaari, pigilan niyo siyang gumawa ng mas malalang pagkakamali." Ang mga tauhan ni David ay tumango, ngunit sa kanilang puso, alam nilang ang darating na mga araw ay magdadala ng malaking trahedya sa pamilya ng hari. Habang ang tensyon ay patuloy na lumalago, ang labanan sa pagitan ng ama at anak ay nagiging hindi maiiwasan. Ang hinaharap ng Israel ay nakasalalay sa mga susunod na hakbang ni David at Absalom. Ang lambak ng Ephraim ay nabalot ng katahimikan bago ang bagyo ng labanan. Sa magkabilang panig, dalawang hukbo ang naghahanda, ang isa'y pinamumunuan ng hari, si David, na puno ng kalungkutan sa harap ng paparating na giyera, at ang isa'y pinamumunuan ng kanyang anak na si Absalom, na puno ng ambisyon at determinasyon. Sa isang simpleng tolda, si David ay nakaupo sa harap ng kanyang mga pinuno. Ang liwanag ng mga lampara ay sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng tela, at ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa dingding. Ang darating na araw ay magdadala ng malaking pagsubok, sabi ni David sa kanyang mga tauhan, ang kanyang boses ay mabigat. "Ngunit nais kong ipaalala sa inyo, kung mahulin niyo si Absalom, huwag niyo siyang sasaktan." Tumango si Joab, bagamat halatang may alingas-nga sa kanyang isipan. "Mahal na hari, ang iyong utos ay malinaw. Ngunit kung siya ang maging dahilan ng pagbagsak ng kaharian, paano natin siya palalayain?" Huminga ng malalim si David, tumingin sa kanyang mga tauhan, at nagpahayag ng isang pakiusap. "Siya ay aking anak. Kahit ano pa ang nagawa niya, hindi ko kayang makita siyang nasasaktan." Samantala, si Absalom ay abala sa pagpaplano ng estratehiya kasama ang kanyang mga pinuno. Ang kanyang kampo ay mas magara kaysa sa kampo ng kanyang ama, puno ng mga kabayo, karwahe, at sandata. "Hindi tayo maaaring umatras," ani Absalom sa kanyang mga tauhan, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "Ito na ang ating pagkakataon upang patunayan na ang bagong liderato ay nararapat sa Israel." Lumapit ang kanyang tagapaglingkod na si Hazael. "Ngunit, Panginoon Absalom, handa ka bang labanan ang iyong ama? Ito'y hindi lamang isang digmaan para sa trono, kundi isang digmaan ng mag-ama." Nagkaroon ng saglit na pag-aalinlangan sa mukha ni Absalom, ngunit mabilis din itong nawala. "Ang kaharian ang mahalaga, hindi ang aking damdamin. Ang Israel ay nangangailangan ng pagbabago, at ako ang pipilitin ng tadhana na magdala nito." Sa unang liwanag ng araw, ang dalawang hukbo ay nagkita sa gitna ng isang malawak na kagubatan sa Ephraim. Ang mga tunog ng tambol at mga sigaw ng mga sundalo ay nag-echo sa hangin. Si David, na nasa likod ng kanyang hukbo, ay taimtim na nanalangin. "Panginoon, huwag niyong hayaan na tuluyang masira ang aming pamilya dahil sa labanan na ito," bulong niya. Sa kabilang panig, si Absalom ay tumayo sa harap ng kanyang hukbo, ang kanyang espada ay nakataas. Para sa Israel, sigaw niya, na sinundan ng mga hiyaw ng kanyang mga tauhan. Nagsimula ang labanan ng magkasalubong ang mga hukbo. Ang mga espada ay nagtagisan, ang mga kalasag ay nag-ingay, at ang lupa ay nabalot ng mga sigaw ng digmaan. Ang kagubatan ay naging saksi sa isang labanang puno ng kalupitan at tapang. Habang tumatagal ang labanan, ang hukbo ni David ay unti-unting nagkakaroon ng kalamangan. Ang karanasan at disiplina ng mga sundalo ng hari ay nagsimulang magtagumpay laban sa mas bagong hukbo ni Absalom. Sa gitna ng kagubatan, si Absalom ay sumakay sa kanyang kabayo upang subukang magtipon ng kanyang mga tauhan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang mahaba at makintab na buhok ay sumabit sa sanga ng isang malaking puno. Ang kanyang kabayo ay nagpatuloy ng takbo, iniwan siyang nakabitin sa ere. Pumiglas siya, ngunit ang kanyang buhok ay tila naging kanyang bitad. Narinig ng mga sundalo ni Joab ang sigaw ni Absalom.
Tumakbo sila patungo sa lugar at nakita ang anak ng hari na nakabitin sa puno. Si Absalom, sigaw ng isa sa mga sundalo. Anong gagawin natin? Bagamat malinaw ang utos ni David na huwag saktan si Absalom, si Joab ay nagdesisyon ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang sibat at lumapit sa anak ng hari. Ang iyong ambisyon ay nagdala sa ating lahat sa labanan na ito, sabi ni Joab, ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi ko hahayaang maging banta ka pa sa kaharian. Tinuhog ni Joab si Absalom gamit ang kanyang sibat, at sa kanyang utos, ang iba pang sundalo ay sumunod upang tuluyang wakasan ang buhay ng prinsipe. Pagkatapos ng labanan, isang mensahero ang ipinadala upang ipaalam kay David ang resulta ng digmaan. Habang papalapit ang mensahero sa kampo ng hari, si David ay naglalakad ng pabalik-balik, halatang hindi mapakali. Mahal na hari, sabi ng mensahero habang lumuhod sa harap niya. Nanalo ang iyong hukbo. Ang pag-aalsa ay tapos na. Ngunit bago pa makapagsaya si David, nagtanong siya, at si Absalom. Kumusta ang aking anak? Ang mensahero ay nag-atubili bago sumagot. Panginoon, si Absalom siya ay wala na. Ang mukha ni David ay napuno ng kalungkutan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumakad patungo sa isang silid kung saan siya maaaring mag-isa. Ang kanyang sigaw ay narinig ng lahat ng kanyang mga tauhan. Absalom, anak ko! Absalom, anak ko! Bakit hindi na lang ako ang namatay sa halip na ikaw? Ang kanyang pighati ay ramdam ng lahat ng nasa kampo. Ang kanyang mga sundalo, bagamat nanalo sa digmaan, ay hindi nakaramdam ng tagumpay. Sa halip, ang kanilang puso ay nabalot ng bigat ng lungkot ng hari. Sa mga sumunod na araw, ang hukbo ni David ay bumalik sa Jerusalem. Ang lungsod, na dati puno ng sigla at ingay, ay tahimik na naghintay sa pagbabalik ng kanilang hari. Ngunit ang pagbabalik na ito ay hindi puno ng tagumpay, kundi ng kalungkutan. Si David, sa kabila ng kanyang pagkapanalo, ay nagdadalamhati hindi lamang sa pagkamatay ni Absalom, kundi sa pagkawasak ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga tauhan ay nanatiling malapit sa kanya, ngunit ang bigat ng trahedya ay tila hindi na mayaalis. Habang bumabalik ang katahimikan sa Jerusalem, ang mga sugat ng digmaan at trahedya ay nagsisimulang mag-iwan ng permanenteng marka sa pamilya ni David at sa buong kaharian ng Israel. Ang Jerusalem ay tahimik nang bumalik si David mula sa labanan. Ang tagumpay laban sa pag-aalsa ni Absalom ay nagdala ng kapayapaan sa kaharian, ngunit ang puso ng hari ay puno ng lungkot. Ang sugat na iniwan ng digmaan ay higit pa sa pisikal, ito'y sugat ng isang amang nawalan ng anak, ng isang pamilyang nawasak sa loob. Habang naglalakad ang hukbo ni David papasok ng lungsod, ang mga tao ay nanood mula sa kanilang mga tahanan. Ang mga mukha ng sundalo ay hindi masaya, alam nilang ang kanilang tagumpay ay may halong pighati. Sa unahan ng prosesyon, si David ay nakasakay sa kanyang kabayo, ang kanyang ulo ay nakatungo. Isang matandang babae mula sa gilid ng daan ang lumapit, nagdala ng isang basket ng prutas para sa hari. Mahal na hari, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng awa. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong anak. Ngunit alam kong ikaw ay isang mabuting hari. Ang Israel ay muling babangon. Umiti ng bahagya si David at tinanggap ang basket. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng lungkot. Pagdating sa palasyo, si David ay nagkulong sa kanyang pribadong silid. Ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay bumabalik sa kanya. Ang mga masasayang panahon kasama sina Absalom, Tamar, at ang iba pa niyang mga anak ay tila isang panaginip na ngayon ay naging bangungot. Lumapit si Joab sa kanya, dala ang balita tungkol sa sitwasyon ng kaharian. Mahal na hari, sabi ni Joab, ang kanyang tinig ay seryoso ngunit maingat. Ang mga tao ay naghihintay ng iyong formal na pagharap. Kailangang makita nila na ikaw ay matatag, na ang kanilang hari ay handang akayin silang muli. Tumayo si David, bagamat halatang mabigat ang kanyang bawat galaw. Joab, lalabas ako. Ngunit ang aking puso ay mananatiling basag. Sa mga sumunod na linggo, si David ay muling nag-ayos ng kanyang pamahalaan. Ang mga nasirang relasyon sa pagitan ng mga tribo ng Israel ay sinikap niyang paghilumin. Ang mga pinuno ng iba't ibang bahagi ng kaharian ay tinipon niya upang muling magkaisa. Sa isang pagpupulong, tumayo si David sa harap ng mga pinuno. Ang Israel ay dumaan sa isang mabigat na pagsubok, sabi niya. Ngunit ngayon, higit kailanman, kailangan nating magkaisa. Ang hinaharap ng ating kaharian ay nakasalalay sa ating pagkakaisa.
Ang mga salita ni David ay nagdala ng pag-asa sa kanyang mga pinuno, ngunit ang kanyang mga mata ay tila palaging may luha na nakatago. Habang si David ay abala sa muling pag-aayos ng kaharian, si Tamar ay nanatiling tahimik sa bahay ni Absalom. Ang pagkawala ng kanyang kapatid na nagprotekta sa kanya ay nagbigay sa kanya ng bagong takot at kawalang katiyakan. Isang araw, si Tamar ay naglalakad sa hardin nang lumapit ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod. "Prinsesa," sabi ng tagapaglingkod, "may isang bisita na nais kang makita." Tumango si Tamar at pumunta sa bulwagan. Doon ay nakita niya si Haring David, nakatayo at naghihintay. Ang kanyang ama, na matagal nang hindi niya nakita, ay tila mas tumanda kaysa dati. "Ama," sabi ni Tamar, ang kanyang tinig ay mahina. "Bakit ka narito?" Lumapit si David sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Tamar, patawarin mo ako. Nabigo kita. Hindi kita naprotektahan at ngayon, nawalan ako ng isang anak na nagmahal sa iyo ng higit sa lahat." Ang mga luha ni Tamar ay bumagsak, ngunit hindi siya sumagot. Ang kanilang sandali ay tahimik ngunit puno ng damdamin. Sa mga huling buwan ng kanyang buhay, si David ay naging mas mapanlinlang. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagdarasal at pagsusulat ng mga salmo na nagpapahayag ng kanyang pagsisisi at pananampalataya sa Diyos. Sa isang gabi, habang siya ay nag-iisa, siya ay lumuhod sa harap ng kanyang altar. "Panginoon," bulong niya, "ang aking mga pagkakamali ay masyadong mabigat upang pasanin. Ngunit naniniwala akong ang iyong awa ay mas malawak kaysa sa aking kasalanan. Patawarin mo ako at gabayan mo ang aking mga anak at ang Israel." Sa kabila ng lahat ng trahedya, unti-unting bumalik ang kaayusan sa Israel. Ang mga tao ay muling nagkaisa sa ilalim ng pamumuno ni David. Ngunit ang sugat ng pamilya ay nanatiling buhay sa alaala ng bawat isa. Isang araw, si Solomon, isa sa mga anak ni David, ay lumapit sa kanyang ama. "Ama," sabi ni Solomon, "paano natin mapapanatili ang kapayapaan sa kaharian?" Ngumiti si David kahit halatang siya'y pagod na. Ang kapayapaan ay hindi lamang sa mga espada o kasunduan. Ito ay nasa puso ng mga tao. Panatilihin mo ang iyong puso na matapat sa Diyos, at ang Israel ay magiging matatag. Sa kanyang mga huling araw, si David ay nag-iwan ng mga utos at payo para sa kanyang mga anak at mga tagapaglingkod. Ang kanyang buhay, na puno ng tagumpay, trahedya, at pagsisisi, ay nagbigay ng mga aral na magpapakita ng halaga ng pananampalataya, pagmamahal, at pagtubos. Ang kwento ng pamilya ni David ay naging babala para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang trahedya ay hindi lamang kwento ng kapangyarihan, kundi ng kahinaan ng tao at ang pangangailangan ng grasya ng Diyos. Habang ang Jerusalem ay muling napuno ng sigla, ang alaala ni Absalom, Tamar, at ng iba pang trahedya ay nanatiling nakatatak sa puso ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pangalan ni David ay nanatiling simbolo ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video na ito, i-comment ang mahiwagang salita, tagumpay. Gusto kong malaman kung sino ang talagang sumubaybay hanggang sa wakas. I-share din ang iyong opinyon tungkol sa kwentong ito. Mag-usap tayo sa comments.